Hi mga karagkarag! Welcome back to my vlog. Isang magandang hapon sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na nga mga karagkarag, ang mga latest na trending na pinag-usapan ng mga chikadorang chismosa sa social media. Yung latest na revelasyon bitaw ng Miss Grand International Organization. Kung hindi nyo pa napanood mga karagkarag, watch this. Tonight, this is the official first time is sharing the message here to the world, especially pageantry fans around the world. I know you still have hope to see a good pageant contest and fair contest. This is the most important. As we know, the beauty pageant contest, we must concern so many things about the good event, the good production, and very fair result. And we can show everyone about transparency. This is the most important. So that's why I made it today for MTI All Stars. And MTI All Stars is not every year, maybe 2 times years, because I believe that so many beauty queens, they still have their dreams. They want to show their potentials. They want to learning from life experiences to improve themselves. So maybe the second episode will be happening this year, the end of this year as well. I promise the pageantry fans around the world and beauty queens around the world, this is the largest stage. You can declare yourself. Absolutely, you are became a star already. But I would like to let you shine more and more to be a biggest stars by our platform MTI All Stars. So, thank you so much for our lovely sponsors. Narinig at napakinggan na ninyo si Uncle sa kanyang revelasyon, ano yung magiging komento ninyo? Sa sariling pananaw, sa sariling paniniwala at paninindigan ko lang, mas gusto ko yung once a year na papageant lang yung gagawin ng pa-all-star. After the Miss Universe ba, na papageant, di ba? Tapos sunod na naman pa-all-star. Kasi andun yung gigil factor, andun yung kilig factor, andun pa yung mga excitement galore na mga himoglobin natin dahil pageant season, di ba? So, mas malakas siguro yung maging impact ng pa-all-star ng Miss Grand International pageant. Well, sabi nga ni Uncle, baka end of this year, baka after the Miss Universe, gagawin ulit ang second edition ng pa-all-star, pero abang na lang tayo. Doon din sa kanyang revelasyon na pwede daw sumali ang reigning queen sa next edition hanggang siya yung manalo. Parang, protektahan niya yung corona niya hanggang makuha niya yung $1 million na prize. Ano to? Show, parang segment sa Showtime. Hanggang umabot yung corona na 12. So, ikaw na yung tatanghaling winner. So, parang man sa akin, parang nonsense. Nonsense siya sa akin mga karagkarag. Kahit sabihin pang malaki yung premyo na kukunin ng mga kandidata sa sa All-Star ng Miss Grand International, kasi malaki na yun 1 million. Sobrang laki na yun. $1 million. Pero sino ba namang organisasyon na ibibigay agad sa kandidata na reigning queen ang pa-premyo na to? Siguro aabutan pa ng mga ilang dekada, di ba? Bago may isang kandidatang makasungkit sa $1 million na pa-premyo na to. Ewan ko sa inyo mga karagkarag kung magpareho tayo ng mga advanced thinking galore. Pero kung gusto ni Uncle na na mapag-usapan, na biglang trending, na biglang sisipa or babasag sa kanyang engagement sa social media, well, baka maaga pa, hindi abutan ng dekada, may kandidata ng makasungkit sa na to, sa pa $1 million niya na pa-prize. Pero mas okay na yung once a year, di ba? After ng Miss Universe pageant, mas gusto ko yung kasi andun yung natin yung kilig factor pa ng mga fans kung sino yung mga reigning, mga veteranang queen na muling magbabalik sa kaintablado ba. Bagi nga tayo sa comment section mga karagkarag. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe Kuragan Karag and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at late na intriga sa mundo ng beauty pageant. Comment down below kung ano yung magiging reaction nyo. Sang-ayon ba kayo mga karagkarag, and bye-bye.